Magandang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa panibagong araw na kanyang ipinagkaloob sa atin. So, ang aking devotion po ay Genesis chapter 20 verse 1 hanggang 2. Abraham moved south to the Negev and lived for a while between Kadesh and Shur, and then he moved on to Gerar. While living there as a foreigner, Abraham introduced his wife Sarah by saying, "She is my sister." So King Abimelech of Gerar sent for Sarah and had her brought to him at his palace. At ang aking devotion po ngayon ay Genesis chapter 22 verse 1 hanggang 4. Sometime later God tested Abraham's faith. Abraham God called, yes, he replied, "Here I am. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love, so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains when I will show you." The next morning Abraham got up early. He saddled his donkey and took two of his servants with him along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire for a burnt offering and set out for the place God had told him about. On the third day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. So po rin po ang salita ng ating Panginoon. Amen po. Ang babasahin ko po ay ang Genesis chapter 20 verse 3 to 4. Datapwat naparoon ang Diyos kay Abimelech sa panaginip sa gabi, at sa kanya'y sinabi, "Narito, ikaw ay dili isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha, sapagkat siya ay asawa ng isang lalaki." Ngunit si Abimelech ay hindi pa nakakasiping sa kanya, at nagsabi, "Panginoon, papatayin mo ba pati ang isang bansang banal?" Genesis chapter 20 verse 5 to 6. Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sarah, at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. Ginawa ko po ito na malinis ang aking hangarin, kaya wala akong kasalanan. Sumagot ang Diyos, "Oo, alam kong malinis ang hangarin mo, kaya naman hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang huwag ka na magkasala sa akin." Amen. Magandang umaga. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 20 verses 7 to 8. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya, at ipapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong nasasakupan mo. Kinabukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito, at gayon na lamang ang kanilang pagkamangha. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 20, verse 9 to 11. Kaya pinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Ano itong ginawa mo sa amin? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit mo binigyan ng ganitong problema ang kaharian ko? Hindi tama ang ginawa mo. Ano bang naisip mo at ginawa mo yon?" Sumagot si Abraham, "Akala ko po kasi walang takot sa Diyos ang mga nakatira dito. Kaya naisip kong baka patayin nila ako para makuha ang asawa ko." Amen. Genesis chapter 20 verse 12 to 14. Totoo po na magkapatid kami, pero sa ama lang at hindi sa ina, at mapapangasawa ko po siya. Nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa tahanan ng aking ama, sinabi ko kay Sarah na ipakilala niya na magkapatid kami kahit saan kami pumunta. Sa ganitong paraan may papakita niya ang pagmamahal niya sa akin.
Binalik ni Abimelech si Sarah kay Abraham at binigyan pa niya si Abraham ng tupa, baka at mga alipin babae at lalaki. Amen. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. God bless po everyone. Babasahin ko po ang Genesis chapter 20 verse 15 to 16. Ang sabi dito, pagkatapos sinabi niya kay Abraham, payag akong patirahin kayo sa aking lupain. Tumira kayo kahit saan ninyo gusto. 16. Sinabi rin niya kay Sarah, bibigyan ko ang kapatid mo ng 1,000 pirasong pilak bilang katibayan sa lahat ng kasamaan ninyo na hindi kita nagalaw at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama. Amen. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis chapter 20 verse 17 to 18. Dahil sa pagkuha kay Sarah, niloob ng Panginoon na hindi magkakaanak ang lahat ng babae sa sambayanan ni Abimelech. Kaya nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli sila magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abimelech sa kanyang karamdaman. Amen po.